Si Abby Choi ay isang influencer at media personality na tila nabubuhay sa isang perpektong realidad. Siya ay bata pa at minamahal ng libo-libo nitong mga tagahanga. Sa murang edad, nakamit niya ang isang uri ng tagumpay na pinapangarap lamang ng marami. Hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil na rin sa kanyang karisma, koneksyon at kakayahang makibagay sa mundo ng mga elite. Mayroon siyang daan-daang libong followers na sumusubaybay sa bawat galaw niya, mula sa kanyang fashion choices, sa kanyang mga event appearances, hanggang sa kanyang personal na buhay na tila walang bahid ng problema. Bukod dito, hindi rin maikakaila ang kanyang marangyang pamumuhay. Isang buhay na puno ng branded na damit, exclusive na events at koneksyon sa mga kilalang personalidad. At habang patuloy na umaangat ang kanyang modeling career, mas lalo pang lumawak ang kanyang impluwensya na para bang wala nang makakapigil sa kanya sa pag-abot niya sa mas mataas pang antas sa industriya ng fashion. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang katotohanang hindi inaasahan ng marami. Ang pangarap niyang maging isang global fashion icon ay hindi nagtagal. At sa mas malalim na kahulugan, ang mismong buhay niya ay bigla na lamang naputol sa isang paraang hindi kayang isipin ng karamihan. Ito ang kwento ni Abby Choi, isang pangalan na kalaunan ay maiuugnay sa isa sa pinaka-nakakakilabot at kontrobersyal na krimen sa modernong panahon na tinawag ng media bilang human soup incident. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay naway wag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Si Abby Choi ay ipinanganak at lumaki sa Hong Kong. Isang lungsod na kilala hindi lamang sa mabilis nitong ekonomiya, kundi pati na rin sa marangyang pamumuhay ng mga residente nito, lalo na ng mga kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Sa isang lugar kung saan karaniwan na ang pagiging milyonaryo, ang pamilya ni Abby ay itinuturing pa ring mas angat kumpara sa karamihan at ito isang indikasyon kung gaano kalawak ang kanilang yaman at impluwensya. Ang kanyang mga magulang ay may matagumpay na negosyo sa construction sa mainland China at ito isang industriya na kilala sa laki ng kita at sa mga oportunidad na dala nito. Dahil dito, lumaki si Abby sa isang kapaligiran kung saan hindi hadlang ang pera sa pagtupad ng mga pangarap at nagkaroon siya ng kalayaang tuklasin kung ano talaga ang gusto niya sa buhay. Sa murang edad pa lamang, malinaw na sa kanya kung saan siya patutungo. Ito ay ang mundo ng fashion. Bilang isang natural na trendsetter, may kakaibang mata si Abby sa estilo. Hindi siya natatakot mag-eksperimento at madalas niyang pinaghahalo ang mga piraso ng damit sa paraang hindi pangkaraniwan, ngunit ito'y nagre-resulta sa isang elegante at kapansin-pansing itsura. Dahil dito, hindi nagtagal ay napansin siya ng mga kilalang fashion publications tulad ng Vogue at Elle na siyang lalong nagbukas ng pinto para sa mas malaking oportunidad para sa kanyang karera. Habang tumatagal, unti-unti niyang binuo ang kanyang sariling pangalan. Hindi na lamang bilang anak ng isang mayamang pamilya, kundi bilang isang independent at matagumpay na personalidad sa industriya ng fashion. Kalaunan, tinatayang umabot sa mahigit 100 milyong Hong Kong dollars ang kanyang net worth. Isang patunay na hindi lamang siya umaasa sa yaman ng kanyang pamilya, kundi may sarili rin siyang tagumpay. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi lang umiikot sa trabaho at karera. Sa likod kasi ng kamera, makikita rin ang isang babaeng aktibo sa social scene at madalas siyang makihalubilo sa mga kilalang personalidad sa Hong Kong, kabilang ang mga socialite, negosyante at celebrities. Sa paglipas ng panahon, marami sa kanila ang naging malalapit niyang kaibigan na lalong nagpatibay sa kanyang presensya sa high society. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mahalaga para kay Abby ang kanyang pamilya. Isang bagay na makikita sa mga desisyon niyang ginawa sa buhay.
Sa murang edad na 18, pinili niyang magpakasal sa kanyang childhood sweetheart na si Alex Kwong. Isang lalaking nagmula sa mas simpleng pamumuhay, malayo sa marangyang mundong kanyang kinalakihan. Sa simula ay tila walang hadlang ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki at sa panlabas na pananaw, maayos at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit tulad ng maraming relasyon, dumating din ang punto ng pagbabago. Makaraan ng 4 na taon, naghiwalay sina Abby at Alex noong taong 2016. Ngunit sa halip na tuluyang maputol ang kanilang ugnayan, pinili nilang panatilihin ang isang maayos na relasyon. Isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa mga dating mag-asawa. Sa katunayan, nanatili silang magkaibigan at sa ilang pagkakataon, tinatawag pa ni Alex si Abby na parang kapatid. Isang indikasyon ng kanilang patuloy na koneksyon kahit matapos ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi lamang si Alex ang nanatiling malapit kay Abby, pati na rin ang kanyang pamilya. Ang kapatid ni Alex na si Anthony Kwong ay naging bahagi rin ng kanyang araw-araw na buhay at tinatawag pa niya bilang sis na nagpapakita ng kanilang pagiging komportable sa isa't isa. Kalauna naman, si Anthony pa ang naging personal driver ni Abby at ito isang posisyon na nagpapakita ng malaking tiwala. Bilang pagpapakita ng kanyang kabutihan at generosity, binilhan pa ni Abby ang mga magulang ni Alex na sina Kwong Kao at Jenny Lee ng isang marangyang bahay sa Kaduri Hill. Sa isang lungsod kung saan napakataas ng presyo ng lupa, ang isang 1,800 square feet na property ay hindi basta-basta. Ito'y tinatayang umabot sa humigit kumulang 70 milyong Hong Kong dollars at ito'y isang halaga na kayang magbago ng buhay ng isang buong pamilya. At iyon nga ang nangyari. Mula sa simpleng pinagmulan, ang pamilya Kwong ay biglaang napabilang sa mundo ng karangyaan at pribilehyo. Ngunit hindi pa doon natapos ang kabutihan ni Abby. Tinulungan pa niya si Anthony na makabili ng sarili nitong bahay at ito'y isang hakbang na lalong nagpatibay sa ugnayan nila bilang isang extended family. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, likas kay Abby ang pagiging mapagbigay. Palagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba kahit pa ang mga ito ay hindi na direktang bahagi ng kanyang buhay. At kahit pa nagkaroon na siya ng bagong partner at 2 pang anak, hindi niya pinutol ang koneksyon sa pamilya Kwong. Sa halip, isinama pa niya ang mga ito sa mga bakasyon, okasyon at iba pang mahahalagang sandali sa kanyang buhay. Madalas makita sa kanyang mga social media posts ang mga larawang puno ng ngiti, kasiyahan at tila perpektong samahan nila. Sa paningin ng publiko, isa itong bihirang halimbawa ng isang maayos at masayang extended family. Ngunit tulad ng maraming kwento na tila perpekto sa labas, may mga bagay na nananatiling nakatago. Dahil sa likod ng mga ngiti, marangyang pamumuhay at tila maayos na relasyon, unti-unti pa lang nabubuo ang tensyon. Isang tensyon na tahimik ngunit napakamapanganib at kalaunan ay hahantong sa isang krimen na yayanig hindi lamang sa Hong Kong kundi sa buong mundo. Noong Pebrero taong 2023, isang malaking oportunidad ang dumating sa buhay ni Abby Choi. Isang oportunidad na hindi lamang magdadala sa kanya sa mas mataas na antas ng kanyang karera, kundi magpapatibay rin para sa kanyang pangalan sa mundo ng fashion. Inanyayahan siyang maging cover model ng isang French fashion publication na kilala bilang La Fichelle Monaco, isang pagkakataon na hindi araw-araw ibinibigay sa isang modelo kaya't hindi na siya nag-atubili at agad niyang tinanggap ang offer habang mabilis ding naghanda para sa kanyang paglalakbay papuntang Paris. Isang lungsod na kilala bilang sentro ng fashion at sining kung saan gaganapin daw ang photoshoot na inaasahang magdadala sa kanya sa mas international na entablado.
Habang siya ay nasa Paris, buong saya niyang ibinahagi sa kanyang mga followers ang bawat sandali ng kanyang marangyang karanasan sa pamamagitan ng kanyang social media, kung saan makikita siyang kumakain sa mga Michelin-starred restaurants, dumadalo sa mga eksklusibong fashion events at naglalakad sa mga makasaysayang kalsada ng lungsod habang hinahangaan ang malaing kantong arkitektura na tila sumasalamin sa tagumpay na unti-unti niyang naabot sa kanyang karera. Ngunit habang ang lahat ng ito ay nakikita ng publiko bilang isang perpektong sandali ng tagumpay at kasiyahan, sa likod ng marangyang eksenang iyon ay may mas madilim na katotohanan na hindi niya alam. Dahil sa mismong mga panahong siya ay abala sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, may mga taong tahimik na nagbubuo ng isang plano na kalaunan ay magtatapos sa kanyang buhay. Noong 14 ng Pebrero, Valentine's Day noon, nagpost si Abby sa kanyang Instagram ng isang larawan na puno ng kumpiyansa at pasasalamat kasabay ng caption na nagsasaad ng kanyang paglalakbay mula Hong Kong hanggang sa pagiging cover ng La Fichelle, Monaco at ng kanyang patuloy na pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Ngunit sa oras pala na iyon, wala siyang ideya na ang post na iyon ay yung magiging huli na niyang ibabahagi sa publiko. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na photoshoot sa Paris, agad siyang bumalik sa Hong Kong, dala ang kasiyahan at excitement na makakasama muli niya ang kanyang mga anak at pamilya. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw mula sa kanyang pagbabalik, ang inaasahang masayang pag-uwi ay biglang nauwi sa isang nakakabiglang pangyayari nang siya ay bigla na lamang nawala na parang bula. Noong Pebrero 21, iniulat siyang missing matapos niyang hindi masundo ang kanyang mga anak mula sa paaralan. Ito isang bagay na agad na nakapukaw ng atensyon dahil kilala siyang isang responsableng ina at dahil sa kanyang estado sa buhay at yaman, ang unang hinala ng mga investigador ay maaaring siya ay dinukot at ang mga responsable ay maaaring humingi ng ransom kaya't agad na sinimulan ang malawakang investigasyon. Habang sinusuri ang mga CCTV footage at kinokolekta ang mga pahayag ng mga saksi, natukoy na huling nakita si Abby sa Kowloon habang siya ay sumasakay sa kanyang sasakyan na minamaneho ng kanyang personal driver na si Anthony Kwong na siya ring dating bayaw nito. Dahil dito, mas lalong naging komplikado at sensitibo ang direksyon ng investigasyon. Agad na nagtungo ang mga investigador sa bahay ng pamilya Kwong sa Cadbury Hill kung saan isa-isa nilang kinausap ang mga miyembro ng pamilya upang alamin ang kanilang kaalaman sa pagkawala ni Abby. Ngunit ang kanilang mga sagot ay tila magkakatulad, maingat at parang kabisadong pahayag na hindi nagbibigay ng malinaw na impormasyon kaya't mas lalo lamang itong nagdulot ng hinala sa mga otoridad. Habang lumalalim ang investigasyon, humingi ang mga pulis ng pahintulot na suriin ang mga cellphone at digital records ng bawat isa at mula roon, unti-unting nabuo ang mga critical na impormasyon na nag-uugnay sa kanila sa isang partikular na lokasyon dahil ang mga GPS records ay nagturo sa isang flat sa Lung Mei Tsuen sa Taipo. Ito isang tahimik at liblib na lugar na malayo sa mata ng publiko ngunit naging sentro ng investigasyon. Mas lalo pang tumibay ang hinala ng makita sa digital records na sina Kwong Kao, Anthony Kwong at Alex Kwong ay naroon sa mismong lugar sa araw ng pagkawala ni Abby kaya hindi na ito tiningnan bilang isang simpleng missing person case kundi isang mas seryosong krimen. Noong ika-24 ng Pebrero, nakakuha ng search warrant ang mga otoridad upang pasukin at halugugin ang naturang property sa Taipo at sa oras na iyon, ang kanilang natuklasan sa loob ng bahay ay nagbukas ng isang eksena na kahit na ang mga veteranong investigador ay hindi nila inasahan ang kanilang mga nakita. Ang buong main living area ay tila sinadyang inayos upang magsilbing improvised na lugar para sa pagproseso ng katawan dahil halos lahat ng gamit ay inalis at ang mga ibabaw ng dingding at sahig ay binalutan ng plastik at tela na tila upang maiwasan ang pagkalat ng anumang bakas ng krimen. Sa isa sa mga kwarto doon, natagpuan ang pink na Hermes handbag ni Abby.
Isang personal na gamit na lalong nagpatibay na siya ay dinala sa lugar na iyon, kaya't lalo pang naging mas masinsin ang paghahanap ng mga investigador sa bawat sulok ng bahay. At habang patuloy nilang iniisa-isa ang lugar, natagpuan nila ang iba't ibang kagamitan tulad ng meat grinder, chainsaw, malalaking kutsilyo at martilyo, kasama ang mga protective gear gaya ng guantes, face shields at mahahabang kapote na may mantsa na tila ginamit upang maiwasan ang direktang kontak at pagkakakilanlan. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ng kanilang investigasyon ay nang buksan nila ang refrigerator. Dahil dito nila natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng tao, kabilang ang pares ng paa, at katabi nito ang mga kalderong may sabaw na may halong gulay tulad ng carrots at green radish at iba pang laman na kalaunan ay kinumpirmang mula sa tao. Matapos ang masusing forensic examination, kinumpirma ng mga otoridad na ang mga labi ay kabilang kay Abby Choi. At bukod dito ay napansin din ang isang butas sa likod ng kanyang bungo na nagpapahiwatig na siya ay hinampas ng isang mabigat na bagay bago ang kanyang kamatayan, na nagpatibay sa konklusyon na ito ay isang planadong krimen at hindi aksidente. Hanggang sa mga sandiling iyon, nananatiling hindi malinaw kung si Abby Choi ay buhay pa o hindi na noong mismong oras na nagsimula ang pagputol at pagproseso sa kanyang katawan, kaya't lalo lamang naging mas mabigat at mas nakakakilabot ang bawat detalye ng investigasyon habang unti-unting lumalabas ang mga ebidensya. Sa CCTV footage naman na nakuha sa labas ng flat, may isang lalaking makikitang palabas ng lugar na may dalang kahon na nakabalot sa plastik, at ayon sa mga investigador, pinaniniwalaan na ang kahon na iyon ay naglalaman ng iba pang bahagi ng katawan ni Abby, kabilang na ang kanyang mga kamay at ilang bahagi ng kanyang katawan na hindi pa natatagpuan sa loob ng bahay. At habang patuloy na lumalawak ang investigasyon, agad na nag-deploy ang Hong Kong Police Elite Diving Team na kilala bilang Flying Tigers na nagsagawa ng underwater search operations upang hanapin ang posibleng itinapong laman ng kahon sa mga kalapit na katubigan, hanggang sabay ring nagsagawa sila ng malawakang operasyon ang mahigit 100 pulis na naghalughog sa mga junkyard, basurahan at maging sa mga sementeryo sa pag-asang makukuha ang nawawalang ebidensya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling wala pa ring natatagpuan hanggang sa kasalukuyan. Matapos ang nakakakilabot na eksenang iyon sa crime scene, muling bumalik ang mga investigador sa bahay ng pamilya Kwong sa Kaduri Hill, kung saan natagpuan nila ang 65 anyos na si Kwong Kao at ang 31 anyos na si Anthony Kwong, na agad namang inaresto at kinasuhan kaugnay ng krimen. Kasabay nito, kinasuhan din ang 63 anyos na si Jenny Lee dahil sa umano'y pagtulong sa pagtatago at pagmanipula ng ebidensya matapos natulungan ang kanyang asawa at mga anak sa mga sumunod na hakbang matapos ang insidente. Kaya't sa puntong iyon ay 3 na sa pamilya ang nasa kustudiya ng mga otoridad. Ngunit kahit na marami na ang naaresto, may isa pang malaking issue na kailangang tugunan ng investigasyon. Dahil ang 28 anyos na dating asawa ni Abby na si Alex Kwong ay hindi pa rin matagpuan, kaya't agad na naglunsad ng malawakang manhunt sa buong lungsod ng Hong Kong upang siya ay mahanap at maimbestigahan. At dahil sa impluwensya at koneksyon ni Abby sa high society, ilang mayayamang kaibigan niya ang nag-alok pa ng malaking reward kapalit ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Alex, na lalo pang nagpalawak ng saklaw ng paghahanap at nagbigay ng dagdag na pressure sa mga otoridad. Sa huli ay nagbunga rin ang masinsinang paghahanap nang matanggap ng mga investigador ang isang tip na nagturo sa kanila kay Alex. Kalaunan ay nahuli siya sa Lantau Island habang siya ay nagtatangkang tumakas sakay ng isang speedboat, at sa kanyang pag-aresto, nakuha rin sa kanya ang humigit kumulang kalahating milyong Hong Kong dollars na cash kasama ang ilang mamahaling relo na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 milyong Hong Kong dollars. Ayon sa mga ulat, ang mga yon ay regalo niya mula kay Abby.
Habang patuloy na lumalalim ang kaso, lumabas din ang mas nakakagulat na detalye na ang pinuno ng pamilya na si Kwong Kao ay may lihim na relasyon sa isang 47 anyos na masus na si Ong Ji Wing na kalaunan ay tumulong sa pagtatago kay Alex sa isang luxury apartment sa Arc Sky Tower bago pa man ito tangkaing tumakas. At dahil sa kanyang papel sa pagtulong at pag-cover up, kinasuhan din siya ng mga otoridad at may isa pang tao na naaresto rin dahil sa pagtulong sa pag-organisa ng pagtakas ni Alex kapalit ng malaking halaga ng pera na umabot sa 300,000 Hong Kong dollars, kaya't sa kabuuan, halos lahat ng sangkot ay nahuli na at karamihan ay hindi rin pinayagang makapagpiyansa. Sa puntong iyon, ang mga pangunahing tanong na bumabalot sa kaso ay hindi na kung sino ang sangkot, kundi bakit ito nangyari dahil mahirap maunawaan kung bakit ang isang pamilya na halos lahat ng kanilang pangangailangan ay naibigay ni Abby ay magagawa pa ring magtaksil at gawan siya ng krimen sa karumal-dumal na paraan. Ayon pa sa mga taga-usig, ang sagot ay nakaugat sa tatlong pangunahing motibo. Ang mga ito ay kasakiman, pakiramdam ng karapatan at kawalan ng konsensya na unti-unting nabuo sa loob ng pamilya habang lumalalim ang kanilang pag-asa sa yaman ni Abby. Pinaniniwalaan din na bago pa mangyari ang trahedya, may plano si Abby na ibenta ang bahay sa Kadori Hill na siya mismong binili para sa pamilya Kwong, at kahit na nakapangalan ito kay Kwang Kao, malinaw na si Abby ang tunay na nagbayad nito, kaya't siya pa rin ang may legal na karapatang magbenta nito na nagdulot ng matinding galit sa pamilya Kwong dahil sa paniniwala nilang sila ay pinagtaksilan. Bagamat nangako si Abby na hahanapan niya sila ng panibagong tirahan at sasagutin ang gastusin, hindi pa rin ito sapat upang mapawi ang lumalalim na sama ng loob ni Kwang Kao na sinasabing naging isa sa mga pangunahing dahilan ng tensyon sa pagitan nila. At dahil sa lumalalang galit at pakiramdam ng pagtataksil, kinumbinsi umano ni Kwong Kao ang kanyang dalawang anak na sina Alex Kwong at Anthony Kwong, at dito na nabuo ang planong tuluyang kikitil sa kanyang buhay. At habang nasa Paris si Abby para sa kanyang trabaho, umupa ang tatlo ng isang flat sa baybaying bahagi ng Lung Mei Tsuen kung saan maingat nilang inihanda ang lugar at sinigurong walang makikitang bakas ng kanilang plano habang naghihintay sila ng pagbabalik ni Abby sa Hong Kong. Ayon pa sa opisyal na pahayag ni Superintendent Alan Sham, ang bawat detalye ng operasyon ay maingat at planadong-planado. Dahil kapansin-pansing tinakpan pa ng mga sospek ang buong loob ng apartment gamit ang makakapal na materyales, at nagsuot din sila ng protective gear tulad ng face shields at raincoats upang maiwasan ang anumang direktang exposure habang isinasagawa ang kanilang balak. Noong ika-21 ng Pebrero, ilang araw lamang matapos makabalik ni Abby sa Hong Kong, sumakay siya sa kanyang 7-seater na sasakyan kasama si Anthony Kwong sa paniniwalang ihahatid siya nito sa paaralan ng kanyang anak. Ngunit sa hindi niya alam, ang rutang iyon ay hindi patungo sa normal na araw ng kanyang buhay, kundi ito ay patungo sa isang trahedyang hindi na niya malalabasan. Dinala si Abby Choi sa entrada ng Lion Rock Tunnel kung saan doon na naganap ang susunod na bahagi ng planong matagal nang hinuhubog ng pamilya Kwong, dahil doon naghihintay si Alex Kwong at sa sandaling dumating ang sasakyan, pinaniniwalaang sumakay si Alex at doon niya inatake ang nagugulhang si Abby sa pamamagitan ng paghampas sa likod ng kanyang ulo, dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa nangyayari at tuluyang mapasailalim sa kanilang plano. Matapos ang insidenteng iyon, hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dinala pa si Abby ng magkakapatid na sina Alex at Anthony Kwong sa isang inuupahang flat sa Lung Mei Tsuen kung saan naghihintay na ang kanilang ama na si Kwong Kao, at doon sa mismong lugar na iyon, nagsimulang maganap ang sunod-sunod na pangyayaring kalaunan ay magpapabigat sa buong kaso. Ngunit sa kabila ng kanilang maingat na plano, hindi nila inaasahan na mabilis na matutunton ng mga investigador ang kanilang mga kilos, at bago pa man nila tuluyang maitago o mapawi ang lahat ng ebidensya, agad nang nasugod ng mga otoridad ang apartment, dahilan upang mabigo ang kanilang pagtatangkang itago ang buong krimen.
Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lumabas din na ang pamilya Kwong ay hindi na bago sa mga isyu ng batas dahil bago pa ang insidenteng ito, may mga nauna ng kasong kinaharap ang ilan sa kanila, kabilang si Alex na iniulat na hinahanap na ng pulis mula pa noong 2015 dahil sa pagkakasangkot nito sa isang gold scam na umano'y nakapandayan ng halagang humigit kumulang 5 milyong Hong Kong dollars mula sa mga kabataang biktima. Kasabay nito, si Anthony naman ay kinasuhan din dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang at iba pang financial disputes habang ang kanilang ama na si Kwong Kao na dating pulis ay napilitang magbitaw sa serbisyo matapos maharap sa mga aligasyon ng maling gawain, kaya't sa kabuuan ay nabuo ang larawan ng isang pamilyang matagal nang may komplikadong kasaysayan sa batas at pananalapi. Sa ganitong konteksto, lumitaw ang mas mabigat na tanong, kung kaya nilang baliwalain ang batas sa mga usaping pera at panlilinlang, tila mas naging posible rin para sa kanila na lampasan ang moral na hangganan hanggang sa puntong tila inisip nilang may karapatan din silang kunin ang buhay ni Abby. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla hindi lamang sa Hong Kong kundi pati na rin sa mga karating na lugar dahil sa isang lungsod na kilala sa mababang crime rate na tinatayang nasa humigit kumulang 0.3 kaso kada 100,000 katao. Ang ganitong klaseng krimen ay itinuturing na napakabihira lalo na kung ikukumpara sa mga bansang may mas mataas na homicide rate tulad ng United States na umaabot sa 6.5 kada 100,000 na katao. Ngunit sa kasong ito, hindi lamang ito basta simpleng krimen dahil ang tindi at detalye ng nangyari kay Abby ay muling nagbukas ng sugat at alaala sa maraming residente lalo na sa mga nakakatanda na nakaranas o nakarinig ng mga naunang mararahas na insidente tulad ng Hello Kitty murder noong 1999 at iba pang kilalang kaso ng karahasan sa lungsod. Dahil din sa kasikatan ni Abby at sa dami ng kanyang followers, mabilis na kumalat ang balita sa social media kung saan maraming netizens na nagsasalita ng Chinese ang nagpahayag ng matinding galit sa pamilya Kwong at tinawag pa sila ng ilan bilang parasites. Isang terminong ginamit upang ilarawan ang umano'y matagal nilang pagdedepende kay Abby bago nila ito pinagtaksilan na lalo pang pinatindi ng paghahambing ng ilang tao sa pelikulang Parasite kung saan ipinapakita ang isang pamilya na unti-unting nakapasok sa buhay ng mayaman ngunit may mas madilim na intensyon. Kasabay nito, napuno ng galit at puot ang social media accounts ng pamilya Kwong kung saan binahas sila ng mga komento na tinawag silang walang konsensya at halos parang mga halimaw habang marami rin ang nananawagan ng pinakamabigat na parusa na maaaring ipataw sa pamilyang ito. Gayunpaman, kahit pa may death penalty pa rin sa mainland China, malinaw na naiiba ang sistema sa Hong Kong dahil inalis na ang capital punishment doon noong taong 1993 kaya kung mapapatunayang nagkasala ang mga ito, haharap sina Kwong Kao, Alex Kwong at Anthony Kwong sa posibleng habang buhay lamang na pagkakakulong sa halip na parusang kamatayan. Sa mga sumunod namang mga araw, mas pinalakas pa ng mga otoridad ang kaso dahil sa dami ng ebidensya kabilang ang CCTV footage, DNA results at GPS tracking na malinaw na nag-uugnay sa pamilya Kwong sa krimen. Sa puntong ito, hindi na lamang tanong kung sino ang may kasalanan, kundi kung paano ito nangyari sa ganitong paraan dahil mahirap pa ring tanggapin kung paano ang isang buong pamilya ay tila sabay-sabay na nagdesisyon na kitilin ang buhay ng isang taong paulit-ulit na nagpakita lamang ng kabutihan sa kanila. At lalo itong nagiging mabigat isipin dahil kung iisa lamang sana ang nagtanim ng galit at kumilos mag-isa, maaaring mas madaling unawain, ngunit ang sabay-sabay na pagsang-ayon at pagsuporta sa ganoong plano ay nagdudulot ng tanong na hanggang ngayon ay walang madaling sagot.
Sa isa pang panayam, ibinahagi ng malapit na kaibigan ni Abby na si Bernard Cheng ang kanyang matinding lungkot at sinabi niyang hindi niya akalain na ang isang taong napakabuti, puno ng pagmamahal at walang ginawang masama ay magtatapos sa ganitong paraan, habang inamin din niyang hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam at hindi siya makatulog ng maayos dahil sa nangyari sa kaibigan. Iniwan ni Abby ang 4 niyang anak na may edad 3 hanggang 10, pati na rin ang kanyang asawa na si Chris na inilarawan siya bilang isang mabait at mapagmalasakit na tao na laging handang tumulong sa iba, kaya't simula noon ay napuno ang kanyang social media ng mga mensahe ng pakikiramay at alaala mula sa mga taong humanga at nagmahal sa kanyang asawa. At kahit wala na siya, patuloy pa rin ang kanyang iniwang pamana sa pamamagitan ng Power Mass Organization na isang charity na itinatag niya para tumulong sa mga stray animals bilang patunay na ang kanyang kabutihan ay nananatiling buhay sa mga adhikaing iniwan niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling nakakabagabag ang katotohanan na may mga taong tulad ng pamilya Kwong, mga taong tila nilamon ng kasakiman at pakiramdam ng karapatan na handang gawin ang pinakamabigat na krimen upang mapanatili ang isang bagay na hindi naman talaga sa kanila, hanggang sa punto na kahit ibigay mo na ang buong mundo, hahanap pa rin sila ng higit pa. Sa huli, ang kasong kinasangkutan ni Abby Choi ay hindi lamang naging isang simpleng investigasyon ng pagkawala o krimen, kundi isang trahedyang naglantad ng mas malalim na realidad tungkol sa pera, kapangyarihan at kung paano ito kayang sirain kahit ang pinakamatibay na ugnayan ng pamilya. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang trahedya na hindi lamang tungkol sa pagkawala ng isang buhay, kundi tungkol sa kung paano ang kasakiman, inggit at pakiramdam ng karapatan ay kayang sirain ang anumang relasyon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta. Huwag mo kalimutang ilagay naman sa comment section ang iyong saloobin tungkol sa kasong tinalakay natin ngayon, at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman mabati ka namin ng personal. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.